Inuulit ko, hindi ako pumapayag na magpakasal tayo, Alvaro. Parang sarili ang mas kinukumbinsi kaysa sa lalaki. Well, I don't take no for answer, Ira. Lalo at first time ko mag-propose ng kasal sa isang babae. Hindi niya magawang mga tuwiran dito. Ano ba ang pwede pang sabihin? Mas makulit pa si Alvaro kaysa kay Baste. Napilitan si Ira na bumaba sa kwarto kasabay sina Alvaro at ang kagigising lamang na si Noah. Si Alvaro ang nagbantay kay Noah habang inaayos niya ang sarili. Nakaakbay ang binata sa kanya nang humarap sila sa hapag. Humalik siya sa pisngi ni Noah. Ang mami niya habang matama namang nakatingin ang daddy niya. Maaliwala sa mukha ni Zenny na naabutan nila ang katsikahan ng isang may edad pero aristokratang babae na nakaupo sa upuang kaharap ng inuupuan nito. Matipid siyang ngumiti ng ngitian siya nito. Naramdaman niya ang mahinang pagpisil naman ni Alvaro sa balikat niya. Ito ba ang mama ni Alvaro? Sa kabila ng edad na nasa itsura pa rin na matandang babae. Ang angking ganda noong kabataan nito. May mabining ngiti na nakapaskil sa kulay pink na mga labi nito. Hindi mapakali si Ira. Kinakabahan siyang hindi niya mawari. Ano na lang ang iisipin ng papa niya sa kanya. Buong akala nito tinakbuhan siya ng tatay ni Noah nang malamang nagdadalang tao siya. Paano niya lulusutan ito ngayon? Of course, hindi niya gustong malaman ng mga magulang kung ano ang nag-udyok sa kanya para gawin ang kalukuhang iyon. Baka lalong mas masaktan ang kanyang ama, lalo at ito ang nagtulak sa kanya noon kay Baste. Iginiya siya ni Alvaro patungo sa may edad na babae, matapos siyang humalik sa pisngi ni Lucio. Sinabi naman ni Alvaro kanina na Norlene ang pangalan ng mama nito at Renz naman ang pangalan ng papa nito. Sweetheart, ang mama ko. Magandang umaga ho. Dumukwang siya para humalik sa pisngi ng matandang babae. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang endearment na ginamit ni Alvaro. Magandang umaga, iha. Nakangiting ganting bati naman ni Mrs. DeMarco. Natuon ang mga mata ng matandang babae kay Noah na nakamata lang sa kanila. Oh my Alvaro, tama ka. Kamukhang kamukha mo siya noong kasing edad mo lang siya. At tingnan mo tong nunal. Ang sabi matapos kunin ang bata sa bisig ni Alvaro. Parehong-pareho nang sa papa mo. Tumawa naman ang binata. Nilingon siya nito para sinabing, I told you, he is my son. Nasaan si papa, mama? Nasa labas lang, may kausap sa cellphone. Pero pwede na nating ituloy ang pag-uusap habang hinihintay natin siya. Ipinaghatak siya ng upuan ni Alvaro habang karga muli nito sa kabilang braso si Noah. Komportable sa mainit na katawan ng ama nito. Ma'am? Sambit naman ni Noah nang ngumiti sa kanya. Nakita niya tuloy ang eksena kanina sa kwarto. Mabilis siyang pumasok sa banyo para maghilamos at ayusin ang sarili. Matapos mangako kay Alvaro, nababantay ng anak para hindi mahulog. Nalabasan niya si Alvaro na nakasampa sa kama niya. Hawak naman ni Noah ang hintuturo ng binata. Gusto niyang mailing. Double bed ang hinihigaan nila. Saktong-sakto lang para sa maliit niyang katawan at sa anak niya. Hinayaan niya si Alvaro na walang puknat sa pagtitig nito sa bata. He must really love children. At mukhang handa na itong maging tatay sa anak niya. Hello, Noah. I'm your papa. Narinig niya ang kausap ng lalaki sa batang nakaupo sa kama. At matamang nakatitig dito. Kung kusa itong nagising o ginising ni Alvaro. Dahil sa pananabik, hindi siya sigurado. Papa? Banggit naman ni Noah na ikinasinghap ng malakas ni Alvaro.
Narinig niya ang masaya at hindi makapaniwalang pagtawa ng lalaki. Pagkatapos ay kinarga ang anak niya at pinupog ng halik sa mukha nito. Humahagik-hik naman si Noah. Nakikiliti sa tumutubong balbas ng lalaki. Napapitlag naman si Ira ng masuyong gagapi ni Alvaro ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Naghinang ang mga mata nila. Napalingon sila pareho sa papa niya nang marinig niya ang pagtikim nito para agawin ang atensyon nila. I want the wedding as soon as possible, Alvaro. Iyon na ang napag-usapan namin kanina ng papa mo. Bago kayo dumating, ayokong masundan si Noah na hindi pa kayo ikinakasal. Muntik na siyang masamid habang nangingislap naman ang mga mata ni Alvaro sa narinig. Papa, protesta naman ni Ira sa sinabi ng ama pero napigil siya ng pisilin ni Alvaro ang palad niya. Iyon din ang iniisip ko, Tito. I want to marry your daughter as soon as possible. Uwi ka naman ni Alvaro. Maigi kung ganon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit naghintay pa kayo ng ganito katagal bago nyo naisipang ayusin ang gusot ninyong dalawa. You should been with our daughter nang ipinagbubuntis pa niya si Noah. May bahid ng panunumbat na wika naman ang ama niya at sinulyapan siya. Nagyuko naman si Ira ng ulo. Gusto niyang bumilib kay Alvaro. Sa loob ng mahigit kumulang 24 oras, nagawa nitong kausapin at pagtagpuin ang mga magulang nila. Alam nitong wala na siyang magagawa pa, kundi magpatangay sa agos. Oras na magkaharap-harap sila. Hindi ko ho kailanman binabalak takbuhan si Ira, Tito. Alam mo ni Ira yan. But she chose to break with me para ituloy ang pagpapakasal noon sa ibang lalaki. Napatitig naman si Ira sa kanyang ama at nakita niya ang guilt sa mukha nito. Dahil nakita kitang kasama mo ang babae mo. Kambyo naman ni Ira. Hindi niya talaga kinakaya na sisihin ang ama. Hindi pa nabanggit ni Cecil ang dahilan ng pagpapakasal sana nila ni Bastay noon para makailag naman si Alvaro kahit papaano. Akala ko, ipinagpalit ako sa iba. Kaya mas minabuti kong makipaghiwalay na lang sa'yo. Nakita niya naman ang pag-angat ng isang kilay ni Alvaro. Binigyan siya nito ng nagbabagang tingin na ipinagkibit balikat naman ng lalaki. Ang importante ay nandito na si Alvaro, honey. Magpapakasal na ang anak natin. Ang mama niya nang nginitian sila ni Alvaro. So kailan ang kasalan? Ang tanong naman ni Mr. Renz de Marco na nasa bungad ng dining room. Kagaya ni Alvaro ay matangkad din ang tantiya niya ay nasa 60 na lalaki. Diretso pa rin itong tumayo sa kabila ng edad nito at hindi maipagkakailang magandang lalaki noong kabataan nito. Ang nunal na nasa bandang kanang kilay ay kagaya ng kay Noah, tulad ng sinabi ni Mrs. De Marco. As soon as possible. Hindi natapos ang almusal nang hindi na pagdesisyonan ang petsa ng kasal. Si Lucio ang namili ng eksaktong petsa, pero hiniling naman ni Ira na gawing simple lang ang lahat. Nagpaalam na rin ang mama at papa ni Alvaro. 1 oras lang ang lumipas, ay bumiyahe naman si Lucio kasama ang mama niya patungong Mega Mall para sa mall show ni Troy. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong naman ni Ira kay Alvaro na nakikipaglaro kay Noah. Nakaupo siya sa sofa habang pinagmamasdan ang dalawa. Kahit ganun ang tanong niya, sa puso niya, gusto niya pa rin na nasa paligid si Alvaro. Kasama nila at nakikita niya. Nakakalat ang mga laruan ng anak niya sa hapag habang nakasalampak ng upo ang lalaki sa sahig. Nakatupi ang manggas ng suot nitong long sleeve hanggang siko. Medyo gulo ang buhok nito pero wala ring ipinagbago. Napakagwapo pa rin ito. Tinignan ni Alvaro ang suot nitong relo. May meeting ako mamayang 1:00 pero maaga pa naman.
Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis sa ginagawa mo. Hindi mo dapat dinala dito ang mga magulang mo. Hindi ba dapat maging masaya ka? Kahit kailan hindi ko to nagawa sa ibang babae. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapang kumbinsihin ang mama mo na kausapin si Tito Lucio tungkol sa atin. Nanlaki naman ang mga mata ni Ira. Nahirapan ka pa? Walang isang araw na i-set up mo na ang lahat? Nagkibit-balikat naman ang binata. Mabilis akong kumilos kapag gusto kong mangyari ang isang bagay, Ira. And I want to marry you. Gusto kong maiuwi na kayo ng anak ko sa bahay ko. Madali lang para sa iyo ang lahat ng to, no? Walang tanong-tanong kung papayag ba ako sa gusto mo o hindi. Nagngingit-ngit na aniya rito na hindi niya alam kung bakit. Paano niya pa lulusutan ang tungkol sa kasal? Paano niya gagawin iyon ngayong iniharap na ni Alvaro sa pamilya niya ang mga magulang nito? Mahihirapan siyang umatras pa sa kasal. Alvaro made sure. Ganun pa man kapangkapa ni Ira sa dibdib niya ang hindi maipaliwanag na kaligayahan. She wanted to marry Alvaro, be his wife, at maging ina na magiging anak pa nito. Dahil simula na makilala niya si Alvaro, wala na siyang ibang lalaking hinangad na makasama sa habang buhay kundi ito. Pero malamang, nasa in denial stage siya ngayon. Wala akong nakikitang dahilan para tumanggi ka, Ira. Pareho tayong magulang ni Noah. At ang magulang, kailangan kasal para magkatuwang nilang magabayan at maalagaan ang anak nila. Walang anumang tugo naman ni Alvaro. Dilingon naman niya ito. Why do you hate the idea? May boyfriend ka ba? Kung mayroon man, may magagawa pa ba ako? Hindi napapayag ang papa na iurong ang kasal, lalo't alam niya ngayon na ikaw ang totoong tatay ng anak ko. Irritabling sagot naman niya rito. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Alvaro. Masaya ako. Nasa bibig mo na mismo nang galing ang kumpirmasyon, Ira. Natigilan naman si Ira. Bumuntong hininga siya pagkatapos. May sakit sa puso ang papa ko. Hindi kita mapapatawad kung sakaling inatake siya sa puso. Mama Marta told me about his condition. Pero she made sure na matatanggap ng papa mo ang balita tungkol sa ating dalawa. Inirapan naman niya ang binata. Nagdala-dala ka pa ng magulang. Ang old school. Tumawa naman si Alvaro. Ginaya ko lang ang kapatid ko na si Trace. Sinasama niya rin ang mama at papa nang hingi niya ang kamay ni Noan sa papa at lolo nito noon. Hindi na siya nagsalita pa sa sinabi nito. Kahit anong gawin ni Alvaro, ayaw pa pipigil ng puso niya sa pagsasomersault sooner or later. Alam niyang mahuhulog siya sa karisma nito. Hindi pa ba? Tuksong tanong ng isang bahagi ng isip niya. Susunduin kita bukas ng gabi, Ira. Uwi ka naman ni Alvaro na nagpalipad pa ng tingin sa mukha nito. Bakit? Tanong naman niya. Pero ang totoo ay bumaha ang antisipasyon sa kanyang dibdib. I-date siya nito. Hindi ako pwedeng magpagabi bukas. Maghahanap ako ng mapapasukang trabaho. Kumunot naman ang noo ni Alvaro. Inabot si Noah at naupo sa tabi niya habang kalong-kalong ang bata. Umusod naman si Ira papalayo para bigyan ng distansya ang sarili nito. Baka kasi hindi niya mapigil ang sarili. Mapasandal pa siya nang wala sa oras sa dibdib nito. Hindi mo kailangang magtrabaho. I have enough to provide for our family. Tumikwas naman ang kilay ni Ira. Hoy, hindi ibig sabihin magpapakasal ako sa'yo ay ikaw na ang masusunod. Anong akala mo sa akin? Hihilatan na lang sa kama at maghihintay sa pag-uwi mo? Natigil ang pagsasalita ni Ira.
nang mapansing nakatitig sa kanya si Alvaro. Lumunok siya na makitang nangingislap na ang mga mata nito. Hindi ko sinabing ako ang masusunod, Ira. Pero iyong sinabi mong hihilata ka na lang sa kama habang hinihintay ako. I don't mind really. But will you allow me to make love to you pag uwi ko galing sa trabaho? Namula naman si Ira. Ang halay ng isip niyang kasing halay ng lalaking katabi niya. Ibinuka niya ang bibig para buweltahan ang binata. Pero wala siyang mahagilap na sasabihin. Nagulat pa siya nang abutin siya ni Alvaro. At walang sali-salitang siilin siya ng halik sa mga labi niya. Napapikit naman si Ira. Kasabay ng paulit-ulit na replay ng salitang, "Oh my God," sa isip niya. Naramdaman niya ang kamay ni Alvaro sa batok niya. Gumanti siya ng halik. Kasing alab ng halik nito. Inabot niya ang kuwalyo ng suot itong long sleeve. Higit na pinagbuti ang pagganti ng halik dito. Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa sensasyon. Hindi sa kung ano paman, but because ang init. At siya lang ang nakakaalam kung paano niya kagustuhang maramdaman uli ang mga bagay na ipinaramdam sa kanya ni Alvaro dati. Itinaas ni dati ang mukha niya gamit ang isang kamay nito. Napilitan siyang salubungin ang mga mata ng binata. Binigyan naman siya ng maliit na ngiti nito. Kung siya ang masusunod, ay pahahabain niya pa ang sukdulang kapusin sila pareho ng hininga. Gahibla na lang ang pagpipigil niya ng yayain ang binata sa kwarto at doon ituloy ang ginagawa nila. Gusto niyang mapapikit ng mariin. Puro kahihiyan na lamang ang ibinibigay niya sa sarili. Kanina lang ay sinisita niya ito sa ginagawang pagmamanipula sa buhay nilang mag-ina. Alvaro. Ngumiti naman si Alvaro. Yung klase ng ngiting kayang tumunaw ng libo-libong puso. I want you, Ira. As much as you want me. Pero worried ako na baka maipit natin si Noah sa higpit ng kapit mo sa akin. Uwi ka naman ni Alvaro. Nasa mga mata nito ang kapilyuhan. Napanganga naman si Ira. Di yata't siya na mula sa kabila ng pakiramdam niya ay binuhusan siya na nagiyilong tubig sa timba. Ikaw? Tumawa naman si Alvaro. Pinitawan ang mukha niya at ibinaba nito si Noah sa sahig. Look baby, your mama's blushing. Natatawang dukwang nito sa anak niya. Sinulyapan pa siya nito. Parang nakakaintinding tumawa din naman si Noah. Iritasyon ang ginawa niyang pantakip sa kahihiyan. Padarag siyang umahon sa kinauupuan at balak sanang mag-walk out. Nang hagipin naman ni Alvaro ang isang braso niya. Masuyo siya nitong hinila. Lumanding siya sa kandungan ng binata. Suminghap naman si Ira. Nang iyakap ni Alvaro ang mga braso nito sa baywang niya. Ano ba? Iritabling asik naman niya rito. Tumawa lang naman si Alvaro. Nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa bukas niyang leeg. Nabubuhay na naman ang katawang lupa niya. Kinantalan siya ni Alvaro na mabilis na halik sa mga labi niya. Alam mo bang gustong gusto ko kapag namumula ka? Naaalala ko yung babaeng pumasok noon sa kwarto ko. Para lang ialok ang sarili niya. Napatitig naman siya sa lalaki. She opened her mouth to ask something. Pero nakulong na lang sa lalamunan niya ang tanong. Nang mariin siyang halikan ni Alvaro sa mga labi niya. Pinakawalan lang ni Alvaro ang labi niya. Nang marinig nila ang mga papalapit na yabag mula sa dining area. Ginugol naman ng binata ang libreng oras sa pakikipaglaro kay Noah. Panay ang sulyap niya sa mag-ama habang nakikipagkwentuhan siya kay Sunny.
Ngingitian naman siya o kaya naman kinikindatan ng binata kapag nahuhuli siyang nakatitig dito. Hanggang sa makaalis si Alvaro para sa meeting nito, ay hindi niya nagawang mag-usisa tungkol sa sinabi nito kanina. Totoo man o hindi, sapat iyon para sa kanya para tuluyan ang mabuo ang desisyon niyang makasal sa lalaki.